Attorney, mga ilang buwan na rin ang pinalipas natin. Alam kong inip na kayo. Huh. Oo nga, Judge. Sawan-sawa na ako sa tsipog dito sa loob eh. Huwag ka masyadong mainip. Darating tayo riyan. Kaya hindi tayo makakilos noon. Dahil mainit pa ang sabaw. Maramag. Itong mga bata mo, masaan pa ba mga yan? Aba, Judge. Andyan lang yan pero laging handa. Ngayong pinalamig na natin ang sabaw, pwede na nating higupin. Nakikilamay ako. Daliso. Sonia. Huling gabi to ni Ipe. Natitiyak kong siya'y malungkot at nagdaramdam. Bakit? May dahilan ba para siya'y mabalisa? Ang kapatid niya si Christy. Nung nagpabinyag kami, hinihintay namin siya noon hanggang sa huling gabi niya sa lupa. Hindi pa rin dumarating ang hipag ko. Nag-aalala ako tuloy baka may sakit siya. O baka may nangyaring hindi maganda sa kanya. Baka naman hindi na pagsabihan. Hayaan mo, may kaibigan si Gani sa Maynila. Nakakasiguro ako, makakatulong sila para matagpuan ang kapatid ni Ipe. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ko pa napapansin na wala kang kakibo-kibo. Wala. Naiinis lang ako sa nangyayari sa atin. Ang pagkakapatay kay paring Ipe. Para bang hindi pa sapat ang ginagawa natin. Parang walang saysay ang pagpapakahirap ng isang pulis. Dahil hindi maubos-ubos ang mga problema dumarating sa atin. Masakit talagang malagasan ng isang kasama at kaibigan. Pero hindi maiiwasan yan, Sonia. Kasama yan sa trabaho natin. May iiwasan. Bakit hindi? Bakit hindi na lang kaya tayo mag-resign? Magbitiw tayo. Maghanap tayo ng ibang trabaho. O magnegosyo kaya. Pulis ka rin, Sonia. Gusto kong ikaw mismo sumagot sa tanong mong yan. Yung talagang nasa loob mo. Bilang isang pulis, ni sa isip, hindi ko iisipin magbitiw. Pero bilang isang asawa, wala akong gugustuhin kundi ang makita kang ligtas sa lahat ng oras at anumang bagay. Una, sa pagkapulis ko. Una sa lahat, asawa muna kita. Boy, di ba sa gawi rito nakatira si Teniente Guerrero? Oo, dyan oo. Saan? Dyan oo, hayaan nyo, pagdaan ko tuturo sa inyo.
Alam mo bang walang kagulay-gulay yan sa palengke? Yung taniman pala sa Ilaya ay nasalanta mabuti ng bagyo. Ang daming napinsala. Hindi lang pala gulay mataas ngayon, kundi karne at manok. Mabuti na lang ang isda, hindi pa rin tumataas. Departamento mo na yon. Ikaw na ang bahala. Siya nga pala. Nagkita nga pala kami ni Aling Marta nung isang araw. Ipinakikiusap na naman yung anak niyang adik. Sabi ko naman sa kanya, pabayaan mo na siya doon sa kulungan ng madala. Ah, ganun ba? Tama yung sinagot mo. Wala namang ginawa yung anak niya kundi mamerwisyo. Sonia, tutuloy na ako. Magkita na lang tayo sa munisipyo. Gani, siya nga pala. Yung pinare-report mo sa akin tungkol sa robbery, nasa lamesa mo na. Tuloy na ako. Huwag mong kalilimutan, ha? Hindi. Sigurado ba kayong dito dadaan si Hepe? Wala mo ba siyang ibang dinadaanan? Oo, walang pagtus yun. Maya-maya lang nandyan na yun. Bakit ba? Anong kailangan niyo sa kanya? Wala ho. Wala naman kung gaano importante. Baka ho pagdating namin sa munisipyo, marami ho tao, hindi ho kami makasikaso. Pag dumadaan ho ba siya rito, may kasabay ho ba? Wala ho. Kadalasan nga nag-iisa. Yun nga ang asawa niya Sa munisipyo na lang sila nagkikita. Magandang umaga sa inyo, Aling Karing. Magandang umaga naman, Hepe. Diyan na. Diyan na, Karing. Gani! Manggani! Boboy, Manggani, nakita niyo ba yung mga taong naghanap sa inyo? ha? Sino mga tao? Ayun o. Saka yun o. Kamusta ka? Anong pakiramdam mo? Kahapon ko pa sinabi sa'yo magaling na ako. Gusto ko na nga umuwi eh. Ewan ko ba dito sa doktor na to kung bakit ayaw pa ako pauwiin. Huwag kang magmadali, Sonia. Mahirap na. Baka bumukay ang sugat mo. Lalo kang matatagalan dito. Ano kayang gagawin ko pag wala ka? Danny, nakilala na ba nila yung mga umaboy sa'yo? Oo. Oo, Sonia. Nalaman na namin kung sino.
Mga tiga Maynila sila. Siguro naman hindi na kailangan maging mangula ka pa para malaman mo kung sino nagpadala sa kanila rito. Alam mo, Gani, sa 3 araw na pagkakakonfine ko dito, nagkaroon ako ng pagkakataong mag-isip. Nang mamatay si paring Ipe, nakita ko sarili ko sa katayuan ni Teresa at bigla akong naawa sa aking sarili. Naisip ko una, ang kapakanan natin. Mali pala yun. Ang mahalaga pala, ang ating serbisyo. Paano kung lahat sila'y magbitiw? Paano ang mga umaasa sa atin? Tama ang kasabihan. Ang sundalo daw ay lalong tumatapang kapag nasusugatan. Totoo man ang kasabihan o hindi. Pero ang nararamdaman ko ngayon, pinabalak mo pumunta sa Maynila, hindi ba? Ganun na nga siguro. Siguro, pinapayagan naman kita eh. Ingat ka lang. Major Fernandez speaking. Oh, si Gobia, bakit? Abay, gumawa kagad kayo ng waran. Baka makapuslit pa yan. Sige, malaman ko ang resulta kagad, ha? Sige. Sibal, Sir, may bisita ho kayo. tuloy kayo. Tuloy ka. Sir, Guerrero, aba, tuloy. sir, Guerrero, kumusta ka? mabuti ho, sir. Teka, mapo ka. Thank you, sir. Mahirap nating idiin si Valderrama dito sa asunto ngayon. Tandaan mo, ha, nasa loob pa siya. Balita ko pa humihina yung dating kaso laban sa kanya. Dapat mag-ingat ka. Pag nalaman ni Judge o mabalitaan niya na nandito ka sa Maynila, ay hindi kanya titigilan. Dapat sa'yo, planuhin mong mabuti ang gagawin mo. Tungkol naman dun sa sinasabi mong kapatid ng kaibigan mo, medyo mahihirapan tayo. Malaki ang Maynila. Napag-alam ko, Major, may nakakita daw sa kanya sa may tourist belt. Wala tayong problema dyan. Pasasamahan kita kay Sibal. Basta't ang pinag-usapan, ermita. Walang hindi nalalaman yan. Si Major naman, Oh. baka maniwala si Tinienteng totoo yung sinasabi mo, sir. Tiniente, biro lang yun. Maraming salamat sa tulong niyo, Major. Pag may kailangan ka, magsabi ka lang. Ngayon na lang ako mamimili para bukas. Wala na akong gagawin kundi magluto. Bukas na. Mahirap sa akin yung wala ka rito Bukas na madaling araw kung gusto mong mamili. O sige. Tsaka nga pala, Saka ano? may pinadala sa akin dito eh. Sa palagay ko, Sandali lang ha. Meron lang akong kakausapin. kape lang ho. Oo. Sige, kuha na lang ako dyan. Tiniente, mabutit na pasil ka. Umorder ka ba? Oo. Ano ba may paglilingkod ko sa'yo? Diretsahin na kita, Pido. Gusto ko sanang maalala mo ang pinagagawa ni Judge Valderrama nung siya'y West pa. Lalong-lalo na sa'yo. Isa ka sa mga naperwisyo ng gusto. Gusto mo bang maulit yun? Kung sakaling maabsuelto siya. Ayaw bang mahinto yung pinagagawa niya nung araw? Ang sama nito, Tiniente, kahit na tumistigo ako, hindi ako nakatitiyak kung talagang makukulong si Judge. Marami siyang koneksyon, marami siyang pera. Bihira ang taong hindi niya masusuhulan. Ikaw na rin may sabi, Tiniente. Nagagawin din niya ang dati niyang ginagawa. Kung sakaling maabsuelto siya. Kaya akala mo kaya hindi niya ako kainitan? Yan isang bagay na dapat natin ipagsapalaran. Pero pinangangako ko sa'yo, bibigyan ka namin ng proteksyon sa ilalim ng batas. Nahihiya ako sa iyo, Tiniente. Malaki na hirap mo sa asuntong ito. Pero napag-usapan na namin mag-asawa ito. Mahirap nang bumangga sa pader na bato. Naiintindihan kita at hindi kita sinisisi. Siguro ang umiiral na sistema sa ating lipunan ang dapat punahin.
Para bang mas pinapaboran na may kasalanan kaysa sa biktima. Pero ano magagawa natin? Nandyan na yan. Pero hindi naman pwedeng habang panahon, tumahimik na lang tayo. Magtulungan tayo para madaig natin ang sistemang yan. Pasensya ka na, Tiniente. Kung sa bagay, tama lang yung sinasabi mo. Tungkulin mo yan sa batas eh. Pero unawain mo rin ako. Tungkulin ko rin sa pamilya ko. Kung wala lang akong asawa at anak, kahit saan tayo makarating. Cool. Pero sa kalagayan ko, mahirap. Hindi ka pa magsasabi na to. Sino yung naghahanap sa'yo? Kamag-anak mo, no? Magsalita ka! Di ko alam. Di ko alam ang sinasabi mo. Wala akong kamag-anak. Anong wala? Ba't ka hahanapin nun? Hindi mo naman customer dito yun, ha? Saan mo siya nakilala? Magsabi ka ng totoo. Hindi papasagin ko yung mukha mo! Wala akong alam sa sinasabi mo. Delikado na nangyayari, pare. Yung naghahanap kanina, para kang dating. Masyadong marami nang nalalaman ng babaeng yan. Kaya dapat ipasura na. Ano ba yan? Ang tagal naman ng dalawa, no? Oo nga, yung boyfriend ko kanina pa naghihintay eh. Oh, eto na pala sila eh. Ay, naku, ano ba naman? Bakit ngayon lang kayo? Ay, sorry ha. Sorry. Kayo talaga, no? Madalas. Paano na lang eh. Kasi hindi naman kayong ganyan eh. Hindi na nga. Hindi na tayo. Dali, tara na. Pwede ka tinita mo. Ay, naku. Naku, talo ko eh. Kuripot kong ka-table ko. Nasaan si Christy? Boss, talagang hindi ko alam. Kapag hindi mo sinabi sa akin na gusto kong malaman, hindi na matutunan yung kinakain mo. Nasaan? Sa kwarto. Sa itaas. Sa 15.